Naku, mga ka-good news, lumaki at palaki ng palaki ang isyong ito na pinupukol kay Pastor Kibuloy Kibuloy na ngayon ay tinatawag na ang kanyang presensya sa Senate hearing. At narito ang unang araw ng Senate hearing about the allegation on Pastor Kibuloy tungkol dito sa mga minor de edad na minumulestya na daw, sabi ng mga witness dyan. Kaya led by Senator Hontiveros ay narito na sila inside the Senate House with Kibuloy's representative. Atin panoorin ang bidyong ito. Ang sarili ng mga magagandang babae. Pagkatapos po ng ating hearings doon sa Socorro, Bayanihan Services Inc., ako po'y nilapitan ng mga ilang individual na may mga karumal-dumal na kwento tungkol sa isa pang organisasyon. Nabanggit dito ni Misa Hontiveros ang tungkol sa Socorro. Ito isang isla ng Surigao City, ang Socorro, at merong kulto doon na tinatawag na The Bayanihan, na ang leader ay si Senior Aguila ang pangalan. At alam nyo ba na ang pinakaidolo ni Senior Aguila ay itong si Pastor Kibuloy. Kaya nga nangyari ang ganun din na pangmumulistya doon sa Socorro ng kanilang leader na Haring Aguila, na ngayon ay nasa kulungan na. Kaya itong susunod na kasong ito, napakalaking isda ito, nahuhulihin yung si Aguila, maliit lang naman yun na isda. Kaya 2 sesyon lang, kulong na kaagad. Kaya atin muna magiging ito, parang drama ito ngayon sa internet, sa social media, ang ganitong palaging Senate hearing about Kibuloy. Na ginagamit ang relihiyon bilang cover para mang-abuso ng mga tao. Ako po'y na-shock na madinig kung gaano kapareho ang mga kwento, bagamat mas malaki lang ito at mas matagal ang organisasyon. Tama si Hontiveros, malaking kaso ito kasi pinakamayaman na pastor sa buong mundo, isipin nyo, ay narito sa Pilipinas. Yan si Kibuloy. At siyempre mahirap ito na matalo mo sa kaso kasi gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, at isa pa, anak siya ng Diyos. At kahit si Kristo ay naipako sa krus, pero ito, mahirap to ipako sa krus ang isang ito. Baka naman biglang tatahimik itong Senado kapag meron ng pampadulas. Okay, so atin muna panoorin ang video, medyo mahaba-haba ang videong ito, mga ka-good news. Ang sa akin lang naman dito ay reaksyon tungkol sa ating mga napanood dito sa first day of hearing na ito. Atin balikan si Hontiveros. Mukhang pareho lang ang modus. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao. Tama. At maghasik ng kasamaan Modus at pang-aabuso. Kung paano ginamit ni Senyor Aguila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang kulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit ni Apollo Kibuloy ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. There are many things that I've uncovered in the course of preparing for this hearing. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad. Nako, itong kaso kapag minor de edad ang kalaban mo, at lalo na kalaban mo rin ang gobyerno, ay kapag hindi lang ito na whitewash, ay siguradong kulong dito si Kibuloy. Kahit anong gamitin niya pa na pera, na kayamanan, kapag tutuhanin siya ng Senado, talagang kulong siya dahil mga minor de edad ito. Kahit 3 din ang magsabi na hindi totoo at yung isa ay mapatunayan na totoo, kulong pa rin. Kung naalala niyo yung mayor sa ang bang mayor yun, si Sanchez, di ba? Nakulong yun dahil sa 14 years old.
iyon nga ay bayaran nyo na bata, kaya nga lang minor siya, pero kulong pa rin ang kawawang mayor. Ngayon dito ay hindi binabayaran tong mga bata, hindi ito mga prostitute. Talagang pinipilit sila at tinatakot ng kanilang leader. Kaya medyo napakaano talaga nito. Hindi maganda siya, hindi maganda. Kaya dapat matigil na yan at sana ay magising na yung mga hypnotismo ng mga membro. ng pisikal na pang-aabuso sa mga mismong tagapagsunod nila, kagaya ba naman ng paglagay ng sili sa mata at ari at pagbagok ng ulo sa pader, ng sapilitang panggagamit sa mga bata na manlimos sa kalsada. Ay, mas grabe yan. Kasi ginagawa mong slave yung mga bata. Hanggang dito nga, nakarating yung mga taga sa kanilang lugar ni Kibuloy para magbenta ng kung ano-anong binibenta na walang kakwintang-kwintang bagay para lang makahingi. Donation daw yun para sa kanilang Diyos. Diyos nila, si Kibuloy. Ang problema nga diyan ay itong nangyayari ngayon na mga revelasyon na lumalantad na mga witness na sila pala ay nilapastangan, minumulestya from 12 years old. Imagine, 12 years old pa. Ang iba dyan ay katulad nung Ukrainian girl ay hanggang 8 taon sila na merong illicit affair. Sabi ng Ukrainian girl, hindi ako ang nagsabi niyan. Mamaya mapanood nyo ang Ukrainian girl na yon na magsasalita in full dito sa bidyong ito. Ating balikan, Sinap Hontiveros. Kung mapatunayan sa hukuman na totoo, these all constitute charges of child abuse, serious physical injuries, and even human trafficking, which warrants life imprisonment. Di po nakakagulat na ito mismo ang kinakaharap ng kaso ni Ginoong Kibuloy sa Estados Unidos. Ayan, totoo yan. Ito daw, si Ginoong Kibuloy, ay mahilig palibutan ang sarili ng mga magagandang babae. Ayan. Yung mga choir sa likod niya. Totoo yan. Nung college pa ako, napanood ko yan, si Kibuloy, na ganyan, pinalibutan ng mga mistisa. Akala ko mga mistisa lang yon ng mga babae. Sabi ko nga, ang gaganda naman yan. Pero pala, mga pure pala yon na Russians at mga Ukrainians na mga anak ng kanyang mga napaniwala, mga followers. At binigyan ng magandang pwesto sa kanyang tinatawag na pastoral yung magagandang mga babae. Puro magaganda. Ayan. At itong mga photos na ito ay public photos na Ayan. galing sa internet at sa media. Puro maganda nga yan. Ayan, oh. Mayroon po tayong documentation ng mga babaeng taga-Ukraine na paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Kibuloy sa paniniwalang ang pakikipagtalik sa kanya ay pagsasakripisyo para sa Diyos Ama. Yan. Sila ay kasama din sa choir ni Kibuloy. Panoorin po natin ang mga video na ito bilang bahagi ng aking opening statement. Ang mga babaeng ito ay handang magbigay ng kanilang testimonya in person kung hindi lang dahil sa matinding digmaan sa Ukraine ngayon. Yan, totoo yan. Sila po ay nagbigay ng kanilang consent para ipalabas ang videos na ito. Kung wala lang digmaan nga sa Ukraine, narito na yung mga Ukrainian girls. At kung nakita nyo dyan, may mga Koreans dyan. Yan ang huling narinig ko na mayroon kasi akong kakilala na computer technician ni Kibuloy. Kaya nagkwentuhan kami tungkol sa yung tinatawag na kingdom. At nandun nga yung mga mistisang mga bata at talagang hindi lang mistisa, pure Russian, Ukrainians. At ang huli daw ay mayroong mga Koreans na ganun pa rin, mga 14 years old, 12 years old. At doon na daw yan pinapalaki ni Kibuloy. At pagdating ng yung tamang panahon na pwede na, ay lalapain niya na ang mga batang yan. Pero hindi niyan pinipilit, parang binibrainwash mo na
kapag makipagtalik nga daw sa anak ng Diyos ay mapunta sa langit. Napakalaking kabaliwan. Atin balikan ang video. So, panoorin muna natin si Elias Sofia. Okay. Ito na si Sofia. Nawala. Ayusin lang po natin yung audio para Okay, so ito marinig yung po natin Ukrainian sila. girl na binigyan ng pangalan na Sofia, hindi kanyang In order tunay to na constitute pangalan. individuo ng at itong mga Sandali lang, naputol. lang ang pakikipagtalik sa kanya ay ipalabas ang videos na ito. So, panoorin muna natin si Elias Sofia. Kaya ito ulitin. Ayusin lang po natin yung audio para I-replay. marinig po natin sila. Ibang ano ito, iba ito yung ibang video ito nung ating pinalabas nung isang araw. Ito ay ang bago. Ayan, so atin napakinggan ang testimonya ni Ukrainian girl. Napakagandang babae yan, kaya binoblurred yung mukha. Grabe, swerte naman si Kibuloy. Lahat ng magaganda ay na ano niya, na ikama. Most of the people there are Ukrainian. Tell me how your relationship with Pastor Kiboloy developed or unfolded. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel anything like, oh, he's like lying, you know. There's nothing about that. Ayan, In one room, I parang lived with friendliness Jack. lang muna daw He ang was in one of the closest, ang like, he's very pinapakita ni close. Kibuloy. And I lived with her in Ayan, one room. siyempre marunong naman din si Kibuloy kung paano dadalhin yung ano, paano niya makukuha yung babae kasi mga bata pa yan. They used to fellowship to me like, are you ready to sacrifice everything to God? to Ito na, Father?" nag-umpisa na dito. Are you ready to sacrifice everything to God, to the Father? Like pastor, nako nandyan na. Sinasabihan, binibrainwash na siya. Ito, ipatuloy natin ang panonood. Pastor, of course, I'm ready to sacrifice. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. I already sacrificed a lot of. So what do you mean? I cannot understand because I already sacrificed. And took Lahat the life ng that ano, I iniwan choose, itong and I live, and, babae I believe para that sa God pastoral. stay for me, so- Pero ang And nangyari, people parang just like, nagiging even your body, you can sacrifice. mabuti pa magtrabaho sa ermita, meron pang sweldo. Kaysa diyan. Start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything? Ayan, even your body, Everything. sacrifice. I really didn't. Nagpaparinig na Nobody si talked to Kibuloy me dyan. like straight, that this is what will happen. And, Patay I itong si remember Kibuloy finally, pagkatapos ng giyera the job sa came to Ukraine. me, Pupunta and dito then yung I babae na yan said, kasi I gagastuhan niya ng want to Senado contact para Pastor, makapunta dito. Keith before he sleep. At the At job, dito wala nang kawala si Kibuloy. Dalawa to sila. Yung isa hindi natawagan. Ito lang muna. Even though I was nervous, and she saw that I'm crying, but I still do what they want me to do. I make a bath, I'm with pajama, and crying, and scaring. Grabe, oh. Night, and they put because I never stay in pastor alone in the night in the dark, and I was nervous. It was big room. Nasa big room siya. Little room though at the job, leave me there, and she said go in the pastor's room. And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying, and pastor was waiting for me. Till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in. Grabe, hinatak pa siya papasok ko. And he said like massage here, here, and then little by little, and I was very nervous, and it was dark. And suddenly he started Madilim pala yung kwarto. move my hands to put on his butt, but he said massage here, and I said, oh, my Nagpamasahe God, pala okay. muna. And massage. Si Kibuloy, pinapamasahe siya. Little by little, he just turned to me. Ayan, and he tinanggal moved na ang my kanyang mga nose, damit. And I even can, because I was very shocked, I was like, I cannot explain. Nasa shock daw siya, si Because Sofia. I was nervous. At nervyos na nervyos. Remove my clothes. And Ayan, pinatungan na siya dyan, no? Women below the age of 18 years old, were they also being used? Grabe. Ito ang pinagkaklarong revelasyon ng mga witness. Saan mang kaso na makikita natin itong pinaka
very sensational sa ngayon. Years till before I left Philippines, I heard from others like she's very close to Pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about the pastor's ministry. And she said, oh, you're crying that you're Ayan, pastoral. meron pa daw siyang isang kaibigan na nasa pastoral din at umiiyak lang. Hindi nagsasabi ng kung anong nangyari. Pero ang nangyari, katulad din ng sa kanya. Kasi hindi kumukuha si Kibuloy ayon sa mga sources ng hindi maganda. Talagang maganda ang nagpalibot sa kanya. Mature, but I become pastoral in 12 years old. This is time when I was like shocked. The next day when I heard it, that become pastoral in 12 years old, I started to fight with pastor and ask why is it normal? No, Sophia, there's nothing normal about it. This is child abuse. Ngayon naman po, pakinggan natin si Elias Nina. Ito yung hindi, isa pang Ukrainian pala ito. I think it's Alias like Nina, 2012, yung kanina si Sophia. My mom and my siblings, they started to Ito maganda rin ito. Alam nyo naman, ang mga Ukrainian, pinakamagandang mga babae diyan sa Europe. But I will also join them. They've been like trying to get me in. Kung nagtaka kayo mga ka-good news kung paano napunta diyan ang mga batang yan, ang kanilang mga ina, ang kanilang parents kasi, yun ang ni-recruit ni Kibuloy at binigyan ng magandang pwesto sa Kingdom Come. And then of course, merong mga anak na babae na dalaga ay pinapunta rin dito at binigyan ng magandang pwesto doon sa Kingdom. Kingdom ni Lucifer. At diyan na nagumpisa ang kasi nakaplano na yan. Nasa na yan, pinaplano na yan ng pastor na yan kung anong mangyayari. What year did you go to Davao? I think it's 2012. Ito 2012 pa sila. Ito yata yung 8 years na kinakama ni Kibuloy, itong si Nina. Around maybe like maybe 5 or 6 months. I remember there was like one day we had a preparation for there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's like late at night. Somebody called me and they said that Ayan, pinatawag daw siya after sa yung sayawan. waiting for you, he's calling. Naghintay daw si Kibuloy, siguro. Think anything. And then when Pastor Lloyd called me, like, Siguro magandang sumayaw itong batang ito na pinatawag ka agad. sacrifice everything, including Ayan, the body. sacrifice na naman But, everything. I was like very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrifice your body. Grabe. It's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was Gabi-gabi trying pala to pinapatawag. explain to me what is the meaning of that. Ito siguro yung pinakamaganda kasi ito yung 8 years na sinasama ni Have a sex. Kibuloy. Not try to 8 years daw na tinitira siya. It's like maybe 4 months more. Around what month did it start? When you started? Maybe it's like summer 2000. Ayan, summer ng 2013. How long were you 6 months lang. a pastoral and Nang dumating siya, nangyari ng used by hindi inaasahan niya. It's from 2013, and then I left 2013 and then 2021 siya umalis. Ayan 8 years. 8 years yan na ginagamit ng pastor. Kaya kapag nakapunta itong dalawang ito dito sa Senate hearing, walang magagawa si Kibuloy. Napakasolidong ebidensya niyan. Yes, Nagsasalita, mga buhay pa yan. you don't At kung hindi niya mababayaran yan, lagot siya. Pero kung biglang manahimik ang mga ito, sigurado, nakatanggap yan ng malaking halaga ministry, not para masarado ang kanilang mga bibig. like that. It's not all the same. It's like once or 2 times, and the other one, they have to be like every week, like night. It's called night duty.
Night duty daw. We have to go. There's like schedule for everyone. That's what Grabe ini-schedule niya ang mga babae pala. I was like praying that he will Parang si ano din yung one time Senior Aguila na gabi-gabi. Iba-iba. and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like Ayan, magagalit pa daw si Kibuloy pag ayaw niya. Sinasabi you're going to hell. Bilang patunay, Ang babae pang pupunta sa hell, siya dapat ang pupunta sa hell. At kahit si Lucifer doon sa hell ay magagalit sa ginagawa niya, daig niya pa si Lucifer sa ginagawa niya. Ang masama kasi dito, ginagamit niya ang pangalan ng Diyos para talapit sa kanya ang mga babae. At yung mga lalaki, ginagawang manlilimos para ibigay sa kanya. Kumikita yan ng milyon-milyon araw-araw. Kasi buong Pilipinas nagkakalat, pati na sa abroad, nandun. Ano kayang gayuma ang ginagamit niya? Ano kayang pinapakain sa kanyang mga membro? Bakit mga bulag ang mata? Hindi nabubuksan, pati paniniwala, sarado. Dito nga, may na mga nagko-comment na mga pro Kibuloy, magagalit sila, mga ano daw. Itong mga nagsalita daw dito, mga bakakon or mga sinungaling daw. Sinungaling pa yung inosente. Ay, nako. hindi sila nagsisinungaling. Okay, tapusin na natin to. Padala pa ng maraming larawan ang ating witness na kasama nila si Kibuloy. Sa likod ng mga ngiti, may mga pang-aabuso pala. Pag may mamamayang pinapahirapan, di tayo pwede magbulag-bulagan. Pag ang mga babae ay inabuso, kailangan nating kumilos. Pag ang bata ay sinasaktan, kailangan nating magsama-sama bilang isang lipunan para sila ay iligtas. With all my heart, dear colleagues and friends, with all of me, I believe that this is the only calculus that matters. Okay, so dito magtapos ang ating comments at ang ating reaksyon tungkol sa video. Mabuhay si Senador Hontiveros dahil sa kanyang ginagawang ito. Siya lang ang nag-iisang nag-umpisa nito against the most rich and powerful pastor all over the world, which is a Filipino called Mr. Abuloy Kibuloy. At itong sa unahan si Stephen Wood, yan yung tinakbuhan ng mga Ukrainian girls. At ito namang si alias Amanda, ito yung Pilipina na maganda na ganun din ang ginawa sa kanya. Okay, so merong karugtong ito, mga ka-good news. Pag meron tayong makuhang bagong resulta ng Senate hearing, ay atin kaagad ipalabas ang ating reaksyon sa mga bidyong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat.